Mga kwento ni Felmo. Ang kwentong ito ay patungkol sa aking ama, kasama ng kanyang lola, noong nabubuhay pa ito. Tawagin nating Parmo ang tatay ko, habang ito namang kanyang lola na lola ko na rin ay si Lola Amelita. Ayon sa kwento, ito umanong si Lola Amelita ay may kakaibang abilidad na pwedeng tawaging isang manggagamot o higit pa roon. Pero hindi ito nagpakatanyag, gawa ng hindi naman talaga ito nanggagamot ng pasyente sa kung may lalapit. Kusa na lamang itong pupunta sa isang lugar at tutulong sa isang taong may malubhang karamdaman. Ang aking ama ang laging sumasama dito. Nasa 18 taong gulang siya noong mga panahon na iyon. Kilala umano ang Lola Amelita noong dekada 70 sa lugar ng Kidapawan. Minsan, isang beses sa isang buwan. Pero may mga nangyayari naman umano na sunod-sunod nun. Sa isang linggo, may 2 beses hanggang 3. Hindi alam ni Parmo kung paano nalalaman ng kanyang Lola Amelita na may dapat tulungan sa isang lugar. Wala namang binabanggit sa kanya ang mga magulang niya noon. Pero sa alam ni Parmo na bago pa siya sumama sa kanyang lola, ang tatay niya umano ang kasama lagi nitong lola niya. Natanong niya umano ang kanyang ama patungkol dito pero wala naman yung sinagot sa kanyang iba. Maliban na lamang sa tanungin mismo ang Lola Amelita. Nakabukod ang bahay ni Lola Amelita. Nasa gilid lamang ito ng mismong tirahan nila Parmo. Tatawagin na lamang umano siya ng kanyang lola. At syempre, alam niya na kung anong sadya nito. Papasamahin na naman siya sa isang lugar. Walang ibang pinipili ang kanyang lola kung hindi siya lang. May kapatid siya na mas matanda at mas makakaalalay. Pero siya talaga ang gusto nito. Hindi naman makatanggi ang binata dahil utos din ito ng kanyang mga magulang. Lalo na noong makapagtapos na ng sekundarya si Parmo. Alam niya ang mga ginagawa. Lahat ng pasyente nito, pinahuhubaran ng damit at pinapahiran yun ng telang basa. Yun bang parang hinuhugasan? Ang tubig na pinaglubugan ng tela ay may lana at dura ng Lola Amelita. Nakakadiri umano tingnan pero himalang gumagaling umano ang pasyente. Pero nagtataka si Parmo dahil may ibang mga sakit naman doon sa kanilang lugar pero hindi ito pinapagaling ng kanyang lola. Minsan pa nga ay nasabihan niya ito na may malapit nang mamatay sa kabilang nayon. Pero umiiling lamang si Lola. Nakadepende umano ito sa isang sitwasyon. May sinusunod daw si Lola Amelita kaya nagkakaganon. Hindi siya basta-basta manggagamot lang. Dagdag nito, may kakaiba sa kanya at nasabi na ito kay Parmo noon pa. Tahas umano ang hawak ni Lola Amelita. Ang hindi pangkaraniwang abilidad umano ay para din ito sa hindi pangkaraniwang mga sakit. Marami nang napagaling ang kanyang lola at napatunayan niya ito na hindi nga mga karaniwang sakit yon. Halimbawa na dyan yung mga mataas na lagnat na bata dahil nga umano na usog daw yon. Matapos lang gamutin ay humupa ang lagnat. Yung mga residente naman noon nagugulat kapag biglang bibisita itong si Lola. Kapag nagpakita kasi ito, ibig sabihin ay may dapat tulungan sa bahay na yon. Ang iba ay nagkakatitigan, nagkakasurian at nagkakatulakan kung sino ang merong sakit. Natatawa na nga lang daw noon si Parmo.
Nakikita niya kasing natataranta ang lahat ng miyembro ng pamilya. Para umano kasing sugo itong si Lola Amelita. Kung sino ang tinutumbok ni Lola, yun na ang may sakit nun. Dapat umano itong maggamot bago pa humantong sa huli ang lahat. Ang iba ay naniniwala kung kaya naman inaasikaso kaagad ito ni Lola Amelita. Pero ang iba ay hindi at tumatanggi yon. Sa naaalala noon ni Parmo, may napuntahan silang lugar. At pagbungad pa lamang nila sa isang bahay noon, sinabi ng padre di pamilya na wala naman umanong karamdaman sa kanila. Pero laking gulat ng mga ito nang may duruin si Lola Amelita. Matapos lang duruin ng kamay, nagwika si Lola ng mga katagang, "Kung hindi ko magagamot ang isang yan, bukas o hindi naman kaya sa makalawa, mamamatay yan. Nilason yan." Lalaki yung tinutumbok ni Lola. Umiiling ito at sinabing nagsisinungaling daw si Lola. Maging ang buong pamilya ay pinabulaanan din ito. Baka umano nagkakamali lamang ang matanda nun. Kayo ang bahala. Basta hindi ako nagkakamali kahit isang beses. Nasa sa inyo na yan. Tara na, apo. May ibang tao nga namang hindi nagtitiwala. Sa bagay, mahirap nga namang isipin ng mga sinasabi ko kung totoo ba o hindi. Bukas o hindi naman kaya sa makalawa, may pupunta naman sa bahay at iiyak. Ayon kay Parmo, ang lahat umano ng pumupunta sa bahay ng Lola, hindi pasyente. Bagkus, ito ang mga taong nagsisisi. Naniniwala talaga si Parmo na sa likod ng mga sinabi ng kanyang Lola, totoong may bibisita sa bahay nito. Hindi nga siya nagkakamali. Kagaya ng madalas na nagaganap, may nagsisi na naman. Ito yung padre di pamilya ng pinuntahan nilang bahay noon. Kasama pang asawa nito na labis na naghihinagpis dahil namatay daw yung anak nila pagsapit ng madaling araw. Hindi na raw ito nagising pa. Sinayang niya yung panahon ko. Hindi na bago sa akin ito. Hindi lang kayo ang nagsisisi. Pagkakataon na yun pero tinanggihan niyo pa. Alam niyo bang sobrang layo ng lugar niyo? At sa tanda kong ito sinadya ko lang yun para tumulong. Umuwi kayo at harapin niyo ang problema. Walang silbi ang pagtungo dito para ipaalam ang pagsisisi niyo. Alam ko nang mamamatay ang anak niyo. At hindi ko na siya mabubuhay pa. Napagbintangan pa nga daw si Lola Amelita na isang mangkukulam noon. Dahil na rin yun sa isang albularyong nagparatang. Malaking katanungan umano ang biglaang pagbisita. At alam na alam ang mga nangyayari. Sa madaling salita, maaaring si Lola din umano ang may gawa kaya may sakit ang isang tao noon. At siya din ang gumagamot doon. Ayon kay Parmo, may napabisita pa nga sa bahay ng lola niya. Galit na nagmumura sa bulwagan. Naroroon ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Kitang-kita nila kung paano pagsasagutin ito ng Lola Amelita. Nasa anumano ang ebidensya sa paratang na yon. Ang isa pala dito ay yung albularyong nagpakalat ng balita na isang mangkukulam si Lola. Pangalanan natin itong Emong. Sinabi nito na lumabas daw sa kanyang pagtatawas na isang hukluban ng matanda. Natawa lamang si Lola Amelita. Diretsang sinabi na hindi daw totoong albularyo si Emong. Anong hindi albularyo? Hindi mo ako kilala, tanda. Pero ikaw kilala ko. Mangkukulam ka at kapag hindi mo itinigil ang ginagawa mo, mapipilitan akong supuin ka. Ano ka mo? Susugpuin. Kaya mo yung gawin? Yun ay kung wala ka namang alam talaga. Gusto mo ba akong subukin? E di hinahamon kita. Kung bukas ay buhay pa ako, ibig sabihin ay peking albularyo ka. Wala akong gagawin. Matutulog lang at aantayin ko ang magiging resulta. Kung gusto mo'y doon pa ako sa bahay mo matulog para
hindi mo isiping kinontra ko yung ginagawa mo. Kayo na nga ang tinutulungan. Iisipin niyo pang may ginagawa akong hindi maganda. Bukas tandaan mo mga sinabi ko. Sumabat itong si Emong. Kung yun na daw ang gusto ng Lola Amelita, papaunlakan niya yon. Para kahit papano ay wala daw siyang pagsisisihan. Umalis na yun ilang saglit lang. Ang pamilya nila noon ay sobrang nabahala. Nasabihan pa ang Lola Amelita sa kung ano bang gustong mangyari nito. Pero tumawa lamang umano ang matanda nun. At ang sabi pa nito ay hayaan daw yun sa kahihiyang gagawin niya. Kinabukasan, walang nangyari. Nagwawalis lamang si Lola Amelita sa tugkaran ng bahay. Kalmado. Napalapit pa si Parmo at nagtanong kung ano na ang gagawin ng Lola. Pero ayon dito, kung ano ang nakagawian ay yun pa rin ang gagawin. Sakaling may humadlang, huwag daw itong pansinin dahil alam ng Lola Amelita na naiinggit lamang ito sa kanya. At malamang itong si Emong, sinampal na yun ng kahihiyan. Aasahan na daw ni Parmo na hindi na ito babalik pa para mamaratang. Nagpatuloy si Parmo noon sa pagsama sa kanyang lola. Isang pagkakataon, may napuntan silang nalawayan ng isang aswang. Inabisuan ng matanda ang pamilya na nayanggaw umano ang babaeng anak. Pangalanan nating Beth yon. Nakapagsagawa ng paggagamot ng Lola Amelita ayon kay Primo. Wala pa naman umanong kakaiba dito. Pero ang sabi ng Lola Amelita, mahabang gamutan umano ang kailangan. Baka umabot pa umano sa punto na magbabago ang ugali ng babae bago pa ito gumaling. Bibisita na lamang daw silang muli nun. Nung makabalik na sila sa lugar, sobrang nanghilakbot si Parmo. Paano ba naman kasi? Itong nalawayan umano ng aswang, nagmistulang baliw na aso nun. Nakakulong pa umano yon sa silong ng bahay at may tali ang paa. Walang damit pang itaas. Napakadumi at napakabaho nito. Hindi na daw yun malapitan ayon sa pamilya. Inaabutan na lamang ng pagkain. Kumakain naman umano pero isinusuka lamang nito. Muli yung ginamot ng lola pero hindi na yung pinapahiran ng tela. Sa ibang paraan na ito. Kung hindi yun malapitan ng pamilya, nakakamanghang nalapitan ito ng lola. Sinuong talaga sa silong ng bahay at kitang-kita ni Parmo na nagiging maamo si Beth nun. Kinakausap pa yun ng matanda at sa bawat salaysay na binibitawan ni Lola Amelita, tumatango lamang ang dalaga. Kinalagan si Beth at nilala sa itaas ng bahay. Sobrang baho talaga nito. Maganda pa naman at malingkinita ng katawan. Sa mga sandaling ito ayon kay Parmo, magtatakip silim na. Itong lugar na ito ay nakabungad sa isang malaking plantasyon ng saging. Nasa liblibanda at ang mga bahay dito, panaka-naka. Naroroon at napakaamo pa rin ang mukha ni Beth noon. Samantala, makikita naman sa itsura ng mga magulang nito at mga kapatid ang sobrang pagtataka. Kinapaka pa ni Lola Amelita ang batok ni Beth. Doon umano sa ilalim ng tenga. Hinilot yun ng makailang beses sabay ihip sa bunbunan. Mga segundo ang namagitan. Nagalit umano itong si Beth. Yung tipong nagkakagit-git ang mga ngipin at tumutulo pang laway. Sinusubukan pang mangagat pero sinasampal daw ni Lola Amelita ang bibig nito at sinasabihang huminahon. Sumusunod naman daw yon pero makikitang ang binabantay ni Beth ay ang kamay lang ni Lola Amelita. Sa tuwing inaangat at nag-aamba ng pagsampal, yumuyuko ang babae. Hanggang sa pinakuha ng tatpat ang padre di pamilya.
Kumuha naman daw yon. Inabot kay Lola Amelita. Ilang saglit pa, nagmungkahi itong tulungan siyang hawakan si Beth. Walang ano-anong lumapit si Parmo at kaagad na hinawakan ng kamay ni Beth noon, habang ang padre de pamilya sa may balikat. Yung dalawang kapatid ni Beth sa paanan. Biglang inipit ni Lola Amelita ang ulo ni Beth noon. Sobrang namanghado noon si Parmo. Malakas daw itong si Lola Amelita. Hindi man lang daw nakagalaw ito at para pa yung mabulunan dahil nga nakasakal. Pagkabuka ng bibig, pinainom ito ng lana at nagwika ang matanda ng, ilapag niya siya sa may sahig. Huwag kayo maawa ha. May gagawin ako. Nakataob dapat ha, nakataob. Kagad hinatak ni Parmo si Beth. Dahilan namang napaso-baso bumano ang mukha nito sa sahig. Dinaganan nila ito. At doon, pinagpapalo ng patpat ni Lola Amelita ang batok ni Beth noon. Kada hampas ng patpat, mahina man ito pero kitang-kita ni Parmo na animoy hinampas ito ng pagkalakas-lakas. Nagsisisigaw kasi yon. Tapos ang singaw umano sa bibig nito, napakabaho. Habang tumatagal ay umiinit ang katawan ni Beth. Paulit-ulit na pinapalo. Bigla na lamang umanong nag-iiba ang itsura nito. Parang asong galit na galit. At sobrang itim umano ng mga mata. Iyak nang iyak ang nanay ni Beth. Ang sabi ni Lola Amelita, kailangan umanong lumabas ang yanggaw sa katawan. At sa nakikita niya sa mga puntong yon, lumalabas na nga ito. Lumipas pang ilang mga minuto. Sobrang pangit na talaga ang mukha nito. Tapos yung buhok umano ay tumigas at bumuhagag nun. Bahagya ding umitim ang balat niya. Ayon kay Lola Amelita, yun na umano ang itsura ng aswang. Ang kabuang anyo kapag hindi na agapan yon. Sobrang nakakatakot pala nito, Sir Seth. At batay sa pagsasalaysay ni Parmo, malakas umano yon. Naiaangat nga daw ang mga kamay at para bang makakawala ito. Hanggang sa pinakuha ng uling itong nanay ni Beth noon. Nilagay sa likuran ng dalaga. Nilagyan naman yun ng lana ni Lola Amelita. Tapos sinigaan. Nagbabaga umano ang likod ni Amelita. Dahilan namang mas lalong naging tensyonado ang pamilya nito. Nagwika pa ang tatay na itigil na umano dahil baka mamatay ang kanyang anak. Pero ang sabi naman ni Lola Amelita, kapag itinigil, ang kapalit naman ito ay higit pa sa paghihinagpis. Dahil magiging aswang daw si Beth ng tuluyan. At ang unang yanggaw umano, hindi ito kumikilala ng kapamilya. Papatay nito ang sino mang makikita sa landas at mahirap umano itong pigilan. Dalawa lamang umano ang patutunguhan kapag nagpatuloy sa ginawa si Lola Amelita. Mamamatay si Beth o hindi naman kaya'y gagaling. Nakapagtataka umano, kahit pa may siga sa likod ni Beth, parang hindi ito napapaso. Dumadaing pero walang bakas na nasusugatan at hindi din nangangamoy inihaw yon. Bagkus, ang namamayani sa loob ng bahay, yung samyu ng panis na laway at bantot ni Beth noong mga panahon na ito. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang gabi, palakas umano ng palakas si Beth noon. Itong si Parmo, gusto nang bumitaw. Pagod na siya. Nangangalay ng kanyang mga kamay. Kamuntikan pa nga umanong makagat ang kanyang kamay nang sinubukan niyang luwagan ang pagkakahawak sa babae. Walang tigil pa rin sa ginagawa ang Lola Amelita. Hanggang sa bigla umanong bumagsak ang ulo ni Beth noon. Gumaan yung katawan. Yung tipong lumumbay ito at sumalampak talaga sa sahig na kawayan ng katawan niya.
Hindi gumagalaw. Nagkaroon ng katahimikan. Lahat sila noon ay nakatitig at nakikiramdam kay Beth. Kinapakapapa ng tatay nito ang balikat. Niyuyugyug, pero hindi pa rin gumagalaw si Beth. Ayon pa dito, baka patay na daw ang kanilang anak. Pero ayon naman kay Lola Amelita, hindi umano. Antayin lamang daw mamaya-maya dahil may mangyayari. Dagdag pa ni Lola Amelita, pakawalan na daw ang dalaga. Mga kalahating oras din umano nilang hinayaan si Beth noon. Akala mo talaga, patay na yon. Hindi na nga humihinga. Dahilan namang nag-iyakan talaga ang buong pamilya. Pero pagkatapos ng kalahating oras, gaya ng sinabi ni Lola Amelita, nagbuntong hininga itong si Beth. Tumiyaya at nasa maayos ng kanyang muka. Sumuka yun ng sumuka ng pagkabaho-bahong likido. Lumabas pa nga ng bahay noon si Parmo dahil sobrang sangsang talaga at hindi kaaya-aya ang amoy noon. Dito na sinabi ni Lola Amelita na magaling na itong si Beth. Hayaan mo na daw itong magpahinga at ilang araw ay magiging ayos ng lahat. Pati ang pagkabaliw-baliw nito, mawawala. Pagkatapos lang magbigay ng salaysay, nagpaalam na ang Lola Amelita. Hindi nito pinaunlakan ang inaabot na bagay ng padre de pamilya na para bang ang laman nun, pera. Umuwi na lamang daw sila nun. Habang nangyayari naman yon, doon palang napukaw ang kuryosidad ni Parmo kung bakit ganun kagaling ang kanyang lola sa panggagamot. Yung tipong gusto niya ng kasagutan sa lahat ng mga katanungang bumabagabag sa kanyang diwa. Tinanong niya ang lola kung anong sikreto. Lalo na sa kung paano nalaman nito na ang isang tao ay may sakit. Ultimong ang lugar sa kung saan may sakit alam na alam din ng matanda nun. Ayon naman sa kanyang lola, may gumagabay daw sa kanya. Paliwanag pa nito, nagpapakita lamang umano ang gabay na yon kapag may dapat tulungan sa isang lugar. Nagtanong si Parmo sa kung anong gabay pa ito. Hindi naman kasi lingid sa kanyang kaalaman ng mga kakatuwang bagay. Lalo pat bukang bibig ito lagi ng kanyang lola. Ngumiti si Lola Amelita. Mga nilalang daw. Basta umano mga nilalang na bigla na lang magpapakita sa kanya sa panaginip. O hindi naman kaya ay bubungad sa kanyang harapan at may sasabihin ito. Sa katagang nabitawan ng kanyang lola, mas nanaig ang pagnanais ni Parmo na malaman ng lahat nun. Kinulit niya ang matanda sa kung ano ang postura ng nilalang. Pero ang sabi naman nito, hindi daw magugustuhan ni Parmo. Hindi umano kaaya-aya ang itsura. Hindi din alam ng matanda umano kung kailan magpapakita. Basta sa oras na magparamdam umano ang mga ito, yun na ang panahong may kinakailangang tulungan. Hindi naman nagsalita si Parmo, pero naiisip niyang aktuhan ng nilalang para na rin malaman niya sa kung ano ba talaga ito. Ilang araw ang nakalipas nun. Panay na ang tambay ni Parmo sa bahay ng kanyang lola. Isang palapag lamang ang tahanan nito pero nakaangat ang sahig sa lupa ng halos 1 metro. Habang ang tahanan naman nila Parmo ay malapad na bungalow. Bali itong tahanan ng kanyang lola ay ang family house na kumon at sobrang luma na nito kung titingnan. Wala namang kakaiba siyang nakikita sa matanda. Naroroon pa rin ang leksi nitong kumilos. Tapos walang ibang pinagkakaabalahan kung hindi ang pagtatanim ng mga kung ano-anong gulay. Sa likuran lamang ito sa bulwagan. Nagkalat ang iba't ibang gulay doon. Hanggang sa nakapagdesisyon na noon si Parmo na doon na lang talaga matulog. Kadalasan kasing namumukaw ang kanyang lola para magpasama.
lalong-lalo na sa gabi o madaling araw. Alam niya na kapag nangyari ito, ay makikita niya talaga ang dahilan nun. Ay na nga, nagmukha daw siyang timang nun. Ang problema, sira ang isang silid. Tapos yung silid ng kanyang lola, maliit lang. Habang sa sala naman, ang daming bunhok. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog nito pero yung kuto ng mga manok, Sir Seth, yun po yung bunhok. Ang silong ipugad ng mga manok. Wala siyang napagpilian kung hindi doon banda umano sa may abuhan. Na kung saan naman, katabi niya doon ang aso ng kanyang lola na kakapanganak pa lang. Pero ayon pa kay Parmo, kung walang tiyaga ay walang nilaga. Humahanga na kasi itong si Parmo ng lubos sa lola na wari ba'y gusto din itong maging katulad ng kanyang lola. Kahit sobrang tanda na kasi noon, napakalakas pa rin. Mga 1 linggo din siyang nagdudusa sa kakapuyat. Walang eksaktong tulog gawa ng bukod sa nakasubaybay siya lagi ay naroroon pa talaga sa kanyang tabi ang maiingay na tuta noon. Hanggang sa isang madaling araw noon, kakaidlip pa lamang ni Parmo nang marinig niyang lumangit-ngit ang sahig na kawayan. Nagising ito, bahagyang tumagilid. Nakita niya ang kanyang lola na naroroon sa may bintana. Nakadungaw ito at napakaseryoso na mukha noon. Buka ng buka ang bibig na para bang may kinakausap ito. Ilang saglit pa ay bumaba ito ng bahay. Marahan namang bumangon itong si Parmo. Nasakal pa nga niya umanong isang tuta dahil kumahol yun. Marahan siyang gumapang at iniingatan niya noong makalika ng kahit nakarampot na ingay mula sa may sahig nun. Iniiwasan niya noon ang maluluwag na pako sa kawayan para hindi ito lumangit-ngit. Hanggang sa makarating siya sa may biranda. Pagtanaw niya doon, laking pagtataka niya dahil nasa baba ng bahay ang lola. Pero nasa malayo na ito. Lumampas na yun sa taniman ng gulay at sobrang bilis nito nangyari. Para bang hindi makapaniwala ang binata noon na nakarating kaagad ito sa labas ng taniman. Sa kabila ng lahat, sumunod pa rin si Parmo. Naglalakad pa rin ang kanyang lola. Sa pagkakataong ito ay batid niyang patungo ito sa balon kung saan dito sila kumukuha ng tubig na maiinom. Tanaw niya ang lola Amelita dahil may ilaw doon sa tapat mismo ng balon. Akala niya maliligo ito. Iniisip niyang baka nagkamali lamang siya ng inaasahan noon. Na ito na mga sandaling matutuklasan niya ang kung anong gabay-bay itong sinasabi ng matanda noon. Babalik na sana noon si Parmo. Pero napansin niyang dumiretso ang lola niya doon sa unahang bahagi ng balon. May pangpang dito pa itaas. Ang ibabaw nga umano nito, binabalot ng ulap kung minsan. Dito na napapaisip si Parmo sa kung ano bang gagawin ng kanyang lola doon. Dali-dali siyang kumabig sa daan. Doon siya sa may nakahanay na mga bato na kadapa habang naglalakad noon. Sa kabilang parte nito ay taniman umano ng kamoting kahoy. Pumanik siya sa mga bato at sinuong ang matataas na tanim ng kamoting kahoy na yon. Ingat na ingat si Parmo noon. Kapag nakakatapak pa siya ng tangkay, napapapikit na lamang umano ang kanyang mga mata. Hanggang sa makarating siya sa may dulo, kung saan naman ay bato na ang sinundan ng tanimang yon. At ang batong ito, bahagi ng pangpang. Doon niya nakita ang kanyang lola. Nakatayo, nakayuko at naririnig niya ang pagmumuni-muni nito. Tinatamaan ng bahagya yun ng liwanag mula sa balon, kaya nakikita niya kahit papano. Inaantay niya sa mga sandaling ito sa kung ano ang mangyayari. Hindi daw niya inaalis ang kanyang paningin. Ultimong kinakagat na siya ng mga langgam. Tinitiis niya lang yon.
Hanggang sa ilang minuto lang daw, may nakita si Parmo na paparating. Mula ito sa kabilang banda. Imahe ito ng tao. Nakalutang. Kinilabutan si Parmo. Wari niya kasi ay para itong isang white lady. Babae at mahaba ang buhok nito. Wala siyang nakikitang mga paa. Nakalutang talaga yon. Ang distansya niya mula sa kanyang lola ay mga nasa 20 metros lang. Pero malinaw sa kanya ang detalye ng paparating na yon. Hanggang sa natapat na yun sa kanyang lola. Halos mapasigaw umano siya dahil ang pangit na mukha nito. Imbang tipong para umanong lusaw na plastik at kulay itim yon. Yung mga mata, angat sa kaputian na kasing kulay ng sayang suot niya. Hindi naman siguro white lady yon. Bagkos, isa umano yung impakto. Pero sa kabila ng lahat, hindi makitaan na natatakot dito si Lola Amelita. Parang natuwa pa umano yon sa paglitaw ng nilalang. Tama ang sinabi ng matanda. Hindi pala talaga ito kaaya-aya. Pero nagtataka siya dahil ang sabi naman nito, lilitaw lamang sa harapan kapag magpapakita na. Bakit nagtungo pa ang lola niya sa lugar na yon? Naririnig niya ang pagsasalita ng lola at nakikita niyang bumubuka ang bibig nung nilalang. Nawari ba'y nangungusap ito? Pero walang lumalabas na boses nun. At habang nangyayari pa yon, tila nakatitig pa ito kay Parmo. Hindi talaga napapanatag si Parmo nun. Para na umano siyang hihimatay noon sa takot. Hanggang sa tumalikod ang nilalang. Bigla na lang naglaho. Dito na gumaan ang pakiramdam ni Parmo. Inaantay niyang umalis ang kanyang lola. Pero naroroon pa rin umano ito. Nakatayo na para bang may inaantay pa nun. Nagpapalinga-linga pa yun sa paligid. Nabagot at umusog na si Parmo sa kanyang pwesto dahil hindi na niya naatim ang mga langgam noon na kumakagat sa kanya. Pero tanaw niya pa rin ang kanyang lola. Ilang saglit noon, umupo daw ito sa isang nakausling bato. Nagsalita yun at sinabi umanong, "Inaantay kita. Ang tagal mo naman. Mag-uumaga na lang at marami pa akong gagawin." Napakunot ang mukha ni Parmo. Nagtaka siya kung sino na naman ang kinakausap nito. Inakala pa nga niya noon na baka siya ang pinaparinggan. Pero may bigla na lamang umanong lumabas mula sa may banda ng pangpang. Sobrang itim nito. Maitim pa ito sa dilim. Nakikita niya kasi ang detalye noon na parang isang kuba. Ubod ng itim. Hindi ito kataasan. Tingin ni Parmo ay hanggang dibdib lamang ang taas nito sa kanyang lola. Kahit pa nakaupo yun. Inilalapit umano nito ang mukha sa matanda na para bang nag-uusap sila. Naririnig niya ang boses na sobra umanong nakakapangilabot. Hindi niya mawari kung kambing ba na naipit o tunog na isang paos na pato. Hanggang sa tumayo na ang matanda. Ibinuka nito ang palad. Yung nilalang naman ay tila ba may ibinibigay sa kanyang lola. Matapos naman noon ay kaagad naglaho ang elemento. Dito na naglakad ang kanyang lola pabalik. Pero habang nangyayari naman ito, napansin ni Parmo na para bang may isinusubo sa bibig ang kanyang lola. Sumimangot pa umano ang mukha nito na animoy lumunok pa yon. Inantay ng binata na makalampas ang kanyang lola sa balon. Saka pa siya kumaripas ng takbo patungo sa bahay nila. Kinakailangan niyang maunahan ang kanyang lola. Dahil kapag nagkataon na nauna sa kanya ito, magtataka yun kung bakit wala siya sa bahay. Nang makarating doon sa may likuran,
Pumanik siya sa gilid ng bintana. Pero nang makarating ito sa may bandang itaas, ganun na lang ang pagkagulat niya nang makitang nakadungaw sa kanya ang kanyang lola Amelita. Kamuntikan pa umano siyang malaglag nun. Hindi niya alam ang sasabihin. Nakatitig lamang ang matanda at nakakunot na muka. Mukhang nagmamadali ka. Mas mabilis pa ako sa'yo kahit pa tumakbo ka. Huwag ka magtaka. Alam kong sinusundan mo ako. Kahit pa paano, apo. Nalaman mo na ang lahat. O, napanatag ka na ba? Ano pong ibig niyong sabihin, La? Nagmamaang-maangan ka pa. Gusto mo'y utusan ko yung mga nakita mo kanina na dalawin ka. Pinahirapan mo pa ako. Napilitan tuloy akong pumuslit sa malayo. Dapat sana'y dito lang sila sa bahay magpapakita sa akin eh. Naririto ka. Alam ko yung pakay mo. Pero hindi pa rin ako nakalusot sa'yo, ano? Maligo ka na at maaga tayong aalis. Huwag kang kakamot-kamot dyan nang hindi kita mampas nitong sandok, ha? Kitang matanda na ako eh. Hindi na nakapagsalita pa si Parmo. Kagaditong naligo nun. Pagkatapos makapagbihis sa tagahan, diretso na siya sa pagsama sa kanyang lola. Naninibago daw siya nun. Pakiramdam niya ay hindi tao ang kanyang lola. Tinanong niya ito sa kung ano ba talaga yung mga nakita niya. Dito na sinabi ng matanda ang isang lihim na siyang labis noong ikinagulat ni Parmo. Kung dalawa umano ang nakita ni Parmo, yun na ang mga nilalang. Ang isa daw doon ay kapatid ni Lola Amelita. Aparisyon daw yun ng dating albularyo, yung dating nagmamay-ari ng kanyang tahas. Pero dahil sa pag-aabuso sa paggamit ng abilidad, doon ito namatay. Pero bago mangyari yon ay inilipat sa kanya ang tahas na yon. Napatanong si Parmo kung paano nangyari ang lahat. Bakit yon ay kapatid ng kanyang lola? At bakit nagpapakita sa kanya ito? Ayon naman sa matanda, ang pagkakaroon naman ng tahas ay hindi ito yung tipong inaabuso. May mga batayan at kaukulang sinusunod ang bawat gagawin. Yung tipong kapag tutulong sa isang tao, hindi yung mamamatay ka. Hindi yung tipong dudugtungan ang buhay nito na siyang taliwas na sa batas ng Panginoon. Kung mamamatay na, mamamatay talaga. Pero kapag may pagkakataon pa at hindi talaga nakatalaga para sa kamatayan, yun ang tinutulungan. Lalo na umano yung may mga sakit na hindi pangkaraniwan. Pero yung sakit umano na natural lang sa katawan, hindi daw dapat yung tulungan. Dahil ang balik nito ay sa manggagamot mismo. Bata pa daw noon si Lola. Nakikita niya na ang ginagawa ng kapatid niya. May mga nagmumula pa uno sa ospital. Napapagaling daw yun na parang milagro. Imbis na may taning ng buhay, nagkakaroon pa ito ng pagkakataon na siyang mali talaga sa mata ng Panginoon. Ito ang kaibahan ng isang albularyong lihitimo. Buhay kasi umano ang kapalit kapag nagkamali nun. Kaya nagpapakita ito sa kanya. Dahil ito ang naging gabay ng Lola Amelita para tulungan yung dapat lang. Ayaw na ng kapatid niya na matulad siya dito kagaya ng sinapit ng kapatid niya nun, na namatay dahil lang sa pagtulong sa mali. Ito din ang nagtuturo sa lugar at sa kung sinong tao ang tinatamaan ng sakit at dapat tulungan nun. Habang yung isa namang ubod umano ng itim, yun ang nagbibigay lakas sa kanya. Parang masama isipin dahil nga itim ay imahe ng kadiliman at masama, pero ang nilalang na yon, banal umano. Isang sugo. Ang ibinibigay nitong lakas ay siya namang kinakain ng Lola Amelita. At ito naman ay gagamitin niya sa taong dapat tulungan. May mga pagkakataon mano na mahirap mapagaling ang isang tao. Kapag ganoon ay tinitigil ng Lola Amelita ang paggamot nito. Dahil ang ibig sabihin lamang nito, yung taong yon, mamamatay na talaga. Hindi din kasi perpekto ang kanyang kapatid. Hindi kasi nahuhulaan ito lahat.
May pagkakamali din umano yun pero mabuti na lang. Alam ng Lola Amelita ang gagawin kapag may senaryong ganito. Dagdag pa ni Lola, ang aparisyon daw ay wala talagang diwa o pag-iisip. Pero dahil nakaugnay sa kanyang kaluluwa ng kapatid niya, alam na alam niya ang mga ipinaparating nitong detalye. Maging sa panaginip at pangitain nun. Dito palang naintindihan ni Parmo ang lahat. Ang misteryo, hiwaga at nakakamanghang abilidad. Sa wakas, malinaw na sa kanya yon. Nagtanong na lamang siya sa kung saan sila pupunta at ano pang posibleng sakit ng taong sasadyain nila. Ayon naman sa kanyang lola, sa malayo daw ito. Pupunta silang Digos nun at posibleng matagalan sila sa pag-uwi. Yun na daw ang naiiba sa lahat. Hindi ito sakit sa balat, bate, usog at kung ano-ano pa. Ito daw ay inaaswang. Nabanggit pa ng kanyang lola na papatay sila ng aswang nun. Nabalot kaagad ng pagkatakot ang katawan nitong si Parmo. Nakakakilabot na nga yung nalawayan ng aswang. Paano pa kaya yung mismong aswang na ang susupilin nila nun? Para bang gusto na lamang umuwi noon ni Parmo. Pabiro niyang sinabi na bakit siya lagi ang pinapasama. May kapatid naman ng iba si Parmo noon. Pero ito talagang si lola niya ang pinipili. Na sinang-ayunan naman ng kanyang mga magulang. Hanggang sa nabanggit ng matanda na wala daw sa mga kapatid ni Parmo ang kuryosidad. Na balang araw, posible niyang mapasahan ng taas noon. Nasa pagkatao daw ni Parmo ang karapat-dapat. Huwag ka nang magkunwari pa. Alam ko ang awit ng diwa mo. Bakit mo inalam ang mga lihim ko kung wala ka pang interes? Huwag kang duwag. Kilalaki mong tao. May alibay ka pa. Sabihin mong natatakot ka lang sa aswang. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo, apo. Kahit 10 aswang pa yan, hindi yan uubra sa akin. Sandali, Lola. Di ba may binibigay sa iyo ang itim na nilalang? Di ba ito naman yung nililipat mo sa isang pasyente para gumaling? Tingin ko yun yung dura mo na akala mo mabango eh. Paano mo magagamit yun sa aswang? Ano bang sinabi ko, Parmo? Nagbibigay lakas sa akin yun, di ba? Ano bang pagkakaintindi mo doon? Pagkain? Loko ka. Huwag ka na magreklamo. Kapag nagreklamo ka pa isang hudyat ko lang babangungutin ka at magpapakita sa iyo mga gabay ko. Hindi daw nakakibo si Parmo noon. Hanggang sa nakarating na sila sa sentro at doon bumiyahe sila ng Digos. Sa kabila ng kilabot sa katawan, namangha pa rin itong si Parmo. Malayo na ang Digos pero hanggang doon ay kayang malaman ng lola niya kung sino ang tutulungan. Dagdag pa niya, yun ang unang beses na makasama ang matanda sa malayong lugar. Bumaba daw sila noon sa isang lugar na walang pinag-iba sa kanila. Plantasyon din ng saging. Naglakad pa sila noon ng mga kalahating oras. May mga bahay pero magkakalayo. Ang pinagkaiba lang, patagan yung pinuntahan nila. Yung lugar kasi nila mismo, nasa padahilig na lupa noon. Madali lang natukoy kung saang bahay. Ramdam kaagad ni Parmo ito. Yun lang nakikita niya sa unahan at malapit yun sa isang ilog. Ito kasi ang direksyong tinatahak nila at hindi sila dumadaan noon sa dinadaanan talaga ng tao. Kumbaga, dire-diretso yun kahit madamo pa. Pagbungad nila sa bahay, kapansin-pansin kaagad ang pagtataka ng mga tao doon. 5 ang nakita ni Parmo, 2 matanda at 3 sakto lamang ang edad. Tila ba abala ang lahat ng iyon sa kung ano at nabati nilang atensyon ng mga ito. Kagad nagpakilala si Lola Amelita. Wika pa nito. Nagpunta daw sila sa lugar para tumulong. Halata naman na may problema kayo. At itong lugar na ito, talagang pabor na pabor sa aswang.
Wala pang kumikibo sa mga ito sa sinabi ni Lola. Na tila ba naguguluhan ng mga tao. Hindi naman bago para kay Parmo ito dahil ganun lagi ang bumubungad sa kanila. Magtataka mga taong pupunta ni Lola. Hanggang sa ilang sandali nun, may sumilip na isa pang tao. Laking gulat ni Parmo dahil ang taong ito, walang iba kundi si Emong. Nakakunot pa ang mukha, para bang galit. Pero ilang saglit lang ay bumati ito sa Lola Amelita. Nangangamusta pa. Ayos lang kami, Emong. Baka gusto mong tulungan kita. Sakto ang pagdating mo, Manang Amelita. Nga pala, yung matandang yan, magaling na manggagamot yan. Siguro may nakapagpaalam na narito ako dahil may tinutulungan. Kung kaya ayan sumunod. Tsaka sikat ako sa amin at maraming mga kaibigan. Malamang naparito yan dahil narito din ako. Tugon at pagmamayabang ni Emong kay Lola doon sa pamilya. Sarap umanong jombagin na mukha ni Emong nun. Ayon pa kay Parmo. Napakakapal na mukha nun. Nagpantig talaga ang kanyang tenga. Hanggang doon, dala pa rin ang kayabangan. Lola, sapakin ko kaya yan. Nako. Hayaan mo na, Apo. Ano bang sabi ko sa'yo? Huwag mong pansinin. Tama si Emong. Dahil nga sa kanya kaya naparito ako. Nalaman ko kasing inaaswang ang tinutulungan niya at talagang hindi kaagad ito nasusugpo. Tapos nahihirapan daw si Emong. Ilang araw ka na ba dito, Emong? Marami ka na sigurong pera, ano? Sad ng Lola Amelita. At talagang yung galit umano ni Parmo nun, napalitan ng pagkatuwa. Sobrang lakas mang alaska kasi nitong si Lola Amelita. Yung tipong pasegway ang sinasabi pero tatamaan ng kahihiyan yung tao. Sumunod lamang daw siya noon na maglakad ang matanda. Nakita niya si Emong na hindi ito makatitig sa kanila. Lumabas pa yun at naupo sa beranda. Malaking bahay daw yun, Sir Seth, at nakaangat sa lupa ang sahig nun. Pagkaakyat nila ng bahay, nakita ni Parmo ang isang babae na tila ba buntis yun. Kahit may tabon ng kumot ang tiyan halatang nakausli ito. Pinaringgan pa daw ni Lola Amelita si Emong. Ang sabi nito nang mapadaan sila sa beranda. Pagpuyo dia, Emong. Wala kay hinungdang tao. May pagmaghikog ka. Nang ibig sabihin naman, doon lamang daw si Emong sa beranda. Wala umano itong silbi. At mabuti pang magpatiwakal na lamang umano yon. Mapapahagalpak na talaga ng tawa itong si Parmo. Nagpipigil lamang siya bilang respeto. Ilang saglit din siyang halos hindi makahinga. Matindi umano bumanat ang lola niya. Hindi talaga nakaimik noon si Emong. Ilang saglit pa nga ibigla itong nagpaalam na umalis. Babalik na lamang daw siya mamayang hapon. Hindi naman pinansin yun ni Lola. Maging si Parmo ay inisip niyang nahiya siguro. Masakit pa sa sinuntok sa mukha ang sinabi ng kanyang lola noon. Nagmungkahi kaagad ang Lola Amelita noon na kumuha ng batya na may tubig. Tapos isang malinis na basahan. Kagaya ng nakagawian. Alam ni Parmo na huhugasan nito ang babae. Nasasala sila noon. Nakapalibot sa kanilang pamilya nito na nagbubulungan. Natapos ang paghugas sa katawan. Walang ano-anong sinabi ng Lola Amelita na magpapalipas daw sila ng gabi doon. Pupuksain ng Lola ang nilalang. Magpapatulong daw ito. Lahat umano ng miyembro ng pamilya. Magkunwari lang. Pero may tag-iisang tangkil na itak nun. Sumang-ayon naman ng mga ito. Pero itong si Parmo, kinakabahan. Pagsapit ng gabi, naroroon lang sila sa loob ng bahay. Si Parmo, hindi mapakali. Hindi naman siya kinakausap ng kanyang lola. Tahimik lamang itong nakasandal sa dingding at halatang nakikiramdam.
Maya-maya'y pinapapatay ni Lola Amelita ang ilaw doon sa loob. Yung sa labas lamang daw ang pabuksan. Sinunod naman ito ng pamilya. Sobrang seryoso ni Lola Amelita ng mga panahon na yon. Sa naaalala niya noon ay maghahating gabi na. Talagang walang ibang maririnig sa lugar kung hindi ang mga huni ng kulisap at mahinang bulungan ng pamilya. Maya-maya pa, tumayo na ang Lola. Sumilip daw ito sa bintana. Si Parmo, sumilip din daw nun. Nanlaki ang kanyang mga mata. Gawa ng may napakabilis umanong napadaan mula ito sa sagingan at patungo sa silong ng bahay. Malakas ang kutob ni Parmo na aswang na ito. Dumapa siya sa may sahig at sumilip sa may siwang. Dito niya nakita ang nakakapangilabot na postura. Makintab ang katawan nito at yung mga kamay, mabalahibo umano. Habang yung mukha naman, ang itim. Nakikita niya ang mga matang manilaw-nilaw. Nakatingala umano ito at nasa tapat yun sa kung saan nakahiga ang babaeng buntis. Kitang-kita yun ni Parmo. Sobrang baho umano ng singaw mula sa sahig nun. Pamilyar sa kanya ang samyo na para ba umanong baho ito ni Beth habang nasa kasagsagan ng yanggaw. Hindi na atin ni Parmo ang nakikita niya. Kung kaya naman minabuti niyang gumilid na lamang noon sa dingding at panoorin ang kanyang lola. Yung tubig sa batya, sinaboy sa may sahig nun. Sa maniwala man kayo o sa hindi, umatungal umano ang nilalang na nasa ilalim ng silong. Yung mga tao sa bahay nagkasigawan. Walang ano-anong nagmungkahi itong matanda na puntahan daw ang nilalang. Hanggat maaari ay huwag itong patakasin. Huwag daw kasindakan kasi nga wala nang lakas ito. Naglundagan umano yung mga lalaki sa bintana, habang ang padre de pamilya naman noon dun dumaan sa likod ng bahay. Sumilip muli si Parmo sa may siwang. Dito niya nakita ang aswang na gumugulong-gulong sa lupa. Nataranta ito nang makitang may nakapalibot na mga tao. Hindi yun magkawari sa kung anong gagawin. Atrasabante daw yon, habang inaambahan ng pagtaga ng itak. Hanggang sa bumaba na rin ang kanyang lola. Nakita niyang sinakal nito ang nilalang. Sobrang nagulat si Parmo sa ginawa ng matanda. Mantakin niyo, parang hindi matanda ito eh. Sobrang lakas talaga. Hindi nga umano nakagalaw ang aswang nun. Nagmamakaawa ito na huwag siyang patayin. Pinatayo ng Lola Amelita ang nilalang. Tinulak-tulak ito hanggang sa makalabas ng silong. Ang ilaw ng tahanan daw noon ay hinimatay. Hindi siguro kinayang nakikitang nilalang. Sobrang nakakatakot kasi talaga ng figura nun. Maging yung mga nakapalibot na tao, makikitang takot ng mga ito kahit pa man may mga bitbit na itak. Ang sabi ng Lola Amelita, bibigyan niya ng pagkakataon ng nilalang. Pero kapag bumalik pa umano ito sa lugar, talagang papatay niya na yon. Mabuti ka mo't hindi ito pumalag dahil kung pumalag pa, tatablan umano ito ng itak at talagang tatadtarin hanggang sa mamatay nun. Nangako ang nilalang na hindi na siya babalik pa. Ilang saglit nun, tinanong ng lola kung saan ito nakatira. Maging ang pangalan, tinanong din. Nagpakilala namang yung aswang. Sinabi nito kung taga saan siya. Taga-isla daw yon. Hindi daw niya mapigil ang sariling sumpong. Hindi naman daw siya pumapatay ng tao. Sadyang nababanghuan lamang umano siya sa samyo ng isang buntis noon. Sinungaling ka. Huwag mo akong isilid sa bulsa mo. Kung hindi nagapan ay mamamatay ang buntis, maging ang dinadala niyang bata. Ngayong kilala na kita at alam ko kung saan ka nakatira.
Sa susunod na malaman kong nananalasa ka, kahit saan mang lugar, papatay na kita. Tandaan mo, may gumagabay sa akin at malalaman ko ang lahat ng nangyayaring kasamaan sa paligid. Kapag isa ka doon, uunahin kita. Umalis ka na. Ganun lang ang pagkakasabi ni Lola Abilita. Ganun lang daw kadali ang ginawa noon ni Lola. Yung aswang, hindi magkawa rito sa kakatakbo. Hanggang sa naglaho na lamang yun sa kadiliman. Dagdag pa ng Lola Abilita, hindi na daw yun babalik pa. Pinatakas man niya yun pero mamamatay din daw ito katagalan dahil muli umanong mananalasa yon at may gagawin na siya dito. Nagpasalamat naman ang padre de pamilya. 1 buwan na umanong nagdudusa ang kanilang anak. Akala nila'y binat lang. Nalaman nilang inaaswang ito ng maaktuan ng aswang na nasa silong. Pero sobrang ilap daw nun. Hindi katulad noong nangyari kanina nang hina daw ito. Umasa sila kay Emong pero ilang araw din yung walang ginawa kung hindi ang matulog lang sa kanilang beranda. Isipin nyo, ganun lang kasalbahe itong si Emong. Hindi na nagbigay komento si Lola patungkol doon. Nagpaalam na itong aalis na. Nagreklamo pa nga noon si Parmo na gusto niyang magpahinga at ipagpabukas na lamang pero humiling ang matanda. Baka umano may nangangailangan ng tulong sa ibang lugar, kaya't uuwi na sila noon. Katulad ng karaniwang nangyayari, may inaabot ang pamilyang tinutulungan. Pero tinatanggihan ito ng kanyang lola at hindi talaga pinapaunlakan. Nagalit pa nga nung pinilit na tanggapin ang pera. Bawal daw yun sa taas. Nagpatuloy pa sa pagsama si Parmo hanggang sa dumating ang araw na nagpaparinig na sa kanyang Lola Abilita na malapit na daw siya magpahinga. Ihanda umanong sarili dahil si Parmo ang napipili niya. Nung mamatay ang matanda sa edad na halos 100, itong si Parmo ang tumanggap ng taas. May edad na si Parmo sa mga puntong ito. May sarili ng pamilya. Ginampanan naman ni Parmo ang bilin ng lola. Sa ngayon, buhay pa si tatay. Pero hindi na siya ganoon kalakas o kadalas gumala para manggamot. Minsan kasi ay napilitan itong tumulong sa taong may sakit na karaniwan lang sa katawan. Nagkasakit din itong si Tatay Parmo matapos nun at nadala na siya. Hindi kasi gumabay sa kanyang aperisyon ng kapatid ni Lola Abilita. Kaya natatakot si Tatay Parmo at baka magbintis siya noon na dahilan baka ikamatay pa niya. Pinipili na lang ni Tatay Parmo ang taong tinutulungan. Pero kapag umaalis ito, alam niyo ba kung sino yung kasama? Ako, Sir Seth. Alam kong ako ang magiging tagasunod. Pero kinakabahan ako kahit pa man alam kong taas ito. Malay nyo, magmintis din ako. Gaya ng sinabi ng Tatay Parmo. Kahit gaano ka kabihasa, hindi 100% malalaman kung ang sakit ba ay mula sa kababalagan o karaniwan. Kahit pa manidahan sa tawas yan, posible pa rin magkamali. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Sir Seth. Maraming salamat.